Makabuluhang impormasyon at mahalagang kaganapan ay narito. Ito ang Batang Gapo News TV. Magandang araw, ako po si Abigail Gracia Legaspi at ito ang mga balita na nakalap ng ating mga kasama sa loob ng isang linggo. Para sa ating headlines, Human Rights Seminar isinagawa. Chinese New Year sinalubong ng job fair na handog ni Mayor Roland Paulino, katuwang ang Public Employment Service Office. 60 Seconds with Olongapo City Police Director Pedrito de los Reyes. At biyaheng gapo, samahan nating silipin kung saan ang susunod na biyahe ng biyaherong si David Bayarong. Mahalagang malaman natin ang ating mga karapatang pantao. Kaya sa ating mga kababayang Olongapeño, isang human rights seminar ang isinagawa. Para sa kabuong ulat, narito si Binibining Sheila Sambilyon. Nagsagawa kamakailan ng isang orientation seminar para sa lahat ng sektor ng lokal na pamahalaan na may kinalaman sa human rights na pinamunuan ng Barangay Human Rights Action Office. Nagtipon ng 17 barangay captains, 17 Human Rights Action Officers, 13 PNP Human Rights Action Officers, 17 barangay kagawad na may hawak ng komitiba ng human rights, at iba pang concerned agency tulad ng City Social Welfare and Development Office. Ang seminar ay isinagawa bilang refresher course sa mga bagong halal na barangay officials at human rights officers. Situate na mabigyan natin sila ng input para doon sa kanilang gagampanan, lalong-lalo na sa karapatang pangkababaihan, karapatang pangkabataan at mga iba pang kabatasan like 9208 Anti-Trafficking in Person Act. Tumayong speaker si Commission on Human Rights Region 3 Director Attorney Jasmine Navarro. Dumalo din sa seminar si Mayor Roland Paulino at DILG OIC Amada Dumagat. Kung nasa posisyon ka, hindi ka nababalulate ng human rights mo. Baka nababalulate lang yung wala sa pwesto. Kasi nga sabi nila, tayo yung tungkulin, hindi tayo nababalulate. Pero hindi nila alam. Yan, human rights, nasa pwesto ka o wala, lahat tayo dapat merong karapatang pantao. Karapatan pang tao, dapat ay pantay at ipatupad sa lahat. Mahirap, mayaman, nakaupo sa pwesto o simpleng mamamayan lamang. Alamin ang karapatan para di mapagsamantalahan. Para sa Batang Gapo News TV, Sheila Sambilyon nag-uulat. Unang job fair na handog ni Mayor Roland Paulino at ng Public Employment Service Office naging matagumpay. Saksi roon si Cathy Mancao Ramos. Mahigit 1,000 bakanting posisyon, lokal o abroad, ang pinipilahan ng mga nagnanais magtrabaho sa kauna-unahang job fair ngayong 2014 na hatid ni Mayor Roland Paulino. Katuwang dito ang PESO, SDMA at mga negosyanteng naghahanap ng empleyado. Dinagsa na mahigit 2,000 aplikante ang kauna-unahang job fair ngayong taon at salubong na rin sa Chinese New Year na inorganisa ng Public Employment Service Office sa pangunguna ni Olongapo City Mayor Roland Paulino. Mahigit sa 1,000 trabaho ang bukas sa naturang job fair ayon kay PESO Head Mario Esquilio. Expecting 50 companies pero right now po we already have 84 companies. 14 po dito ay overseas agencies po. No, so right now po we have an estimated 1,600 po na aplikante. Sa ngayon po as early as 11:30 pa lang. So we're expecting na umabot ito ng 3,000 mamayang hapon. Siyempre malaking tulong kasi like this, ang purpose mo naman kasi dito is makapag-forward ng resume mo. You don't need to go to that company para makapag-forward lang ng resume mo. So dito, mapa-forward mo yung resume mo and then you're just gonna wait na lang sa tawag nila for your interview. So malaking tulong talaga siya. Isang magandang simula ito ng taon mula sa pamunuan ni Mayor Roland Paulino. Ang kailangan lang gawin ng mga mamamayan ay magtiyaga at magsipag sa pagpapasa ng resume. Huwag nating panghinayangan ang gastos sa papel kung kapalit naman ito ay ang minimiti nating trabaho. Para sa Batang Gapo News TV, ito si Cathy Mancao Ramos. Masayang sinulubong ng mga Olongapeñong Chinoy ang bagong taon. Halina at samahan natin si kasamang Ray Toledo, makisaya. Masaya, masigla at makukulay ang naging salubong ng Olongapo sa Chinese New Year sa pamamagitan ng Lion at Dragon Dancers na nag-ikot sa siyudad na handog ni Mayor Roland Paulino sa pakikipagtulungan ng Filipino-Chinese community.
Pinangunahan ni First Lady Cynthia Paulino kasama ang mga anak at mga empleyado ang panonood sa pagkatanghal na ginanap sa City Hall. Matapos nito ay nag-ikot ang Dragon at Lion Dancers sa mga establishmento kung saan ay magbibigay ng ampaw ang may-ari ng negosyo na sinimulan sa may Caltex at matatapos sa residential ni Mayor Paulino. Isang tikoy cooking contest naman ang ginanap sa SM Olongapo kung saan nagpakita at nagpatikim ng iba't ibang klaseng luto ng tikoy. Ang mga nanalo ay ang mga sumusunod. Goodbye Snake! Welcome 2014 Year of the Wooden Horse. Para sa Batangapo News TV, Ray Toledo reporting. Para sa ating balitang sports, First Mayor Roland Paulino Standard Chess Cup inumpisahan na. Narito si David Bayarong sa kanyang ulat. Ginanap kamakailan ng 2 days First Mayor Roland Paulino Standard Age Group Chess Cup sa pangunguna ng City Sports and Youth Development at pakikipagtulungan ng Manila Times College of Subic na ginanap sa Olongapo City Convention Center. Bukas ang tournament para sa mga kabataang lalaki at babae 15 years old and below na nagmula sa mga pampublikong paaralan sa lungsod ng Olongapo. Naging espesyal na panauhin si Mayor Roland Paulino at si Ms. Maricel Gutierrez, Executive Officer ng The Manila Times College of Subic, na nagbigay ng kanilang mensahe para sa mga kabataang manlalaro. Matapos ang 2 araw na paligsahan, tinanghal na kampiyon sina Para sa Batangapo News TV, ako si David Bayarong, nag-uulat. Ako po si Police Senior Superintendent Pedrito F. De Los Reyes, bagong talagang Officer in Charge ng Olongapo City Police Office. Nakapag-aral po ako dito sa Mabayuan, ako ay grade 5. I have raised a wonderful family, my wife. I have 3 lovely kids. I have instilled to them the nature of my job as a Police Commission Officer. Sabi ko nga, ang first priority ko yung public office. Second lang sila. Yung aking first marching order sa mga tao po, presensya sa lansangan. Kasalukuyang ginagawa ngayon ng PNP ay nagre-recruit po kami ng non-uniform personnel. Later on po sila na po yung mga kasiwa sa mga office work. All-out support po naman yung ating mayor sa ating pulisya. In-approve po niya yung ating kahilingan, karagdagan na gamit, equipment, sasakyan at iba pang pangangailangan. Bukas po ang aming himpilan, 24 oras. Huwag po kayong mag-atubili lumapit. Huwarang estudyante sa paaralan, huwarang anak sa tahanan. Ating kilalanin ang batang genius sa Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga ni DJ Nicole Jose. Ang kanyang talino'y kakaiba, tunay na kahanga-hanga. Sa ibang mga bansay, ipinanlalaban siya. Mga dahilan, mga sikreto niya, malalaman natin sa ating kwento kasama si Neil Joshua, ang ating Batang Genius. Neil, ang mga pang-abay ay mga salita na tumuturing sa mga pang-uri, pandiwa at kapwa pang-abay. Miracle baby siya po para sa amin dahil pinanganak pa lang siya, pagbubuntis ko, ang dami na namin dinaan ng challenges. Pinanganak siya kulang ng 1 week before 7 months. From day 1 ng buhay niya, nakikipaglaban na siya. Pero sabi ko nga talaga sigurong ibibigay po ni Lord miracle. Kaya sabi namin sa kanya, miracle baby. Mula sa pagiging isang premature baby, siya ngayon ipinagmamalaki. Ipinagmamalaki una na ng kanyang pamilya. Sa kanyang mga guro at mga kaklase, ramdam din niya ang malakas na suporta. Sabi ko nga sa iba, sa tagal ko nagtuturo, si NJ ang isa sa mga sinasaluduhan ko. Matalinong bata, pwede siya sa math, pwede siya sa science, pwede siya sa HECASI, kahit na anong subject, kayang-kaya niya. Pero makikita mo sa kanyang kababaan ng loob.
Siya si Neil Joshua Francisco Patiag, grade 6 student ng SPEDG Kalayaan. Neil o NJ kung siya'y tawagin. Nung bata po ako, ang pangarap ko ay maging isang doktor upang pong makatulong po ako sa mga may sakit na gumaling. Gusto ko rin po maging isang accountant para sa bayan. Gusto ko rin po minsan maging abogado. Kumakot ng karangalan simula ng unang pumasok sa paaralan taong 2004. Si NJ ay Mathematics and Science Quiz Bee Champion. Hasa din sa public speaking, essay writing, broadcasting, pagtula at oration. Naging buhay na ang pakikipagtunggali sa iba't ibang mga paaralan, lokal man o international. Siya ang youngest Philippine team delegate sa edad na 9 na taon sa International Mathematics Competition na ginanap sa bansang India taong 2011. Sa mga bansang Singapore at Indonesia ay nakaabot na din. Siya din ay scholar ng bayan at qualifier para sa Philippine Science High School. Yung feeling po ay masarap at mahirap. Masarap po dahil binibigyan ko ng dangal ang ating bansa. Mahirap po dahil kailangan ko po mag-review. Ang tamang paggamit ng talino ay ang pagbibigay ng iyong serbisyo at talino sa ating bayan. Ito ang pagbibigay ng unlad, pagtuturo po nito sa iba at hindi po ito ginagamit sa kasamaan. Mabait at masunuring bata kung siya'y ilarawan. Playful, mahiyain, masipag mag-aral at ang pagrereklamo sa dami ng gawain ay hindi siya kakikitaan. Mabait na bata, masunurin, mapagmahal po sa amin yan. Talagang malaki ang tiwala niya sa Lord, lagi yang nagdadasal. Lalo na pag kumakain ko, minsan siya pa ang bumabati sa amin, "Uy, hindi kayo nag-pray." Sa kabila ng mga karangalan, nasa kanya ang kababaan. Si Neil ay lumalahok din sa ilang socio-civic projects, libangan ng paglalaro ng computer games, panunood ng TV, pagbabasa ng mga libro at pagtugtog ng piano. Para po sa akin, ito rin ay binigay sa akin ng ating Panginoon. Ngunit, hindi lang po ito basta ibinigay. Ito rin po ay aking nilinang, akin pong pinagyaman. Ang gusto ko lang po nilang malaman na sa bawat pagsubok ay huwag tayong susuko. Lagi tayong lumaban, lagi tayong magsikap, lagi tayong maging masipag upang marating natin ang ating pinapangarap. NJ, tulad nga ng sinasabi ko sa iyo, anak, lalo mo pang pagbutihin ang iyong pag-aaral. Kung ano ka ngayon, maging ganyan ka pa rin hanggang paglaki mo, kaya lang mangarap ka pa lalo. Pero sabi ko nga sa iyo, huwag mong kakalimutan na kapag ginamit mo to, sabayan mo rin nito, para sa ganon, maging balanse ang pagkatao. Always remain humble. Yung message ko lagi sa'yo na yung medalya, kaya yan mabigat at kaya yan sinasabit sa leeg. Para to keep your feet both grounded. Pero sa pagbaba mo, lagi mong lilingunin kahit nasa taas ka. Yung mga taong naniwala sa'yo, nagtitiwala at higit sa lahat nagmahal sa'yo. And always hold on your faith. Nandyan lang si Lord whatever happens. At nandito kami, si Papa, si Mama, si Kuya, si Lolo, nasan man siya ngayon, si Lola at ang lahat ng family. Suportado ka. We love you, anak, and we're so proud of you. Gusto ko pong pasalamatan ng ating Panginoon sa pagbibigay po sa akin ng lakas sa bawat pagsubok na aking hinaharap. Sa akin pong pamilya, sa mga tao pong patuloy ang tiwala sa akin. Sa every step that I take into my life, they are always there to help me stand on my 2 feet. Talino at talento sa anumang larangan ay biyaya. Nasa sa atin kung paano natin lilinangin, kung paano natin pagyayamanin. Maaaring gamitin upang makapagpasaya o makatulong sa iba. Hanggang sa muli, ako po si Kathleen DJ Nicole Jose at ito ang Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga ng Batang Gapo News TV. Sa Biyaheng Gapo, samahan natin si biyaherong David Bayarong mamasyal sa isang sikat na atraksyon sa gitna ng kagubatan ng Subic Bay Freeport Zone, ang Subic Safari. Dito sa bagong episode ng Biyaheng Gapo, ay sisilipin natin ang ating wild side. Ay, wildlife pala. Dito sa Subic Safari, makakita ka ng iba't ibang animal, especially yung mga tigers and lion na freely roaming lang habang nakasakay kayo sa specially made jeep.
Hindi lang yan, may enjoy mo rin ang mga kwela at informative nilang show that features the ability at characteristics ng iba't ibang animals nila. Lahat ng yan ay mapapanood nyo next week sa full episode ng Biyaheng Gapo. Ako si David Bayarong para sa Batang Gapo News TV. Tapos na ang Season 2 ng Batang Gapo News TV, kaya't narito at hinahandog namin ang isang Season 2 Ender Report na hatid ng aming Director-Editor na si Billy Jan Mostajo. Mahigit 5 buwan na ang lumipas mula nang mailunsad sa Olongapo City ang kauna-unahang fully digital at high-definition news program sa buong Zambales na Batang Gapo News TV. Ito'y pinagtulong-tulungang buuin ng City Public Affairs Office sa pangunguna ng kanilang head na si Anthony Bayarong. Hindi naging madali ang pag-uumpisa ng programang ito pero dahil sa pagsisikap ng buong opisina kasama ang pagtulong ng Subic Times ay naging matagumpay ang kanilang una at pangalawang season. Ayon kay Mayor Paulino, malaking tulong ito upang malaman ng publiko di lamang sa Olongapo maging sa mga taga-ibang bansa ang kalagayan at kasalukuyang nangyayari sa syudad. Nakikita ko marami, yung mga galing sa trabaho and then yung mga driver. Every time na nagpapalabas tayo, 6 PM, nandyan sila nanonood. Malaking bagay sa mga tiga-Olongapo kasi nabibigyan natin sila ng idea kung ano na ba nangyayari. Natapos ang aming ISO certification, isa sa pinuri sa amin ito, na meron kaming ganitong parang communication sa aming mga pasyente na nakikita talaga sa isang television. At actually, ginagamit namin to isang educational program para sa hospital. Na hindi mo na kayang lipunin sila, ang mga pasyente, ang gagawin mo na, pukawin mo lang sila. Ihinto naman talaga sa TV at mag-focus yung attention nila. Hindi lang yung mga pasyente o mga empleyado ang nanonood dito. Sari-saring positibong feedback naman ang natanggap ng naturang programa sa mga social networking sites tulad ng Facebook at YouTube. Sa katunayan, ilang mga bagong segments nang nakalinya sa Season 3 na dapat abangan ng mga Olongapeño. Bukod sa internet na ipapalabas din ang Batang Gapo News TV tuwing Biyernes sa Freeport Cable ng Subic Bay Freeport Zone, sa LED ng Subic Ads at sa iba't ibang opisina ng lokal na gobyerno ng Olongapo. Para sa Batang Gapo News TV, Billy Jan Mostajo, nag-uulat. Oras na para inyong malaman ang mga trabaho at negosyong naghihintay sa inyo. Alamin ang mga bagong job openings lokal man o abroad mula sa SBMA Labor Center at Public Employment Service Office. Grab the opportunity right away. Samantalahin din ang mga free livelihood trainings mula sa ating Livelihood and Cooperative Development Office. Magsadya agad sa kanilang opisina sa second floor ng City Hall para magpalista dahil limited slots lang ang available sa bawat training course. At dito nagtatapos ang Season 2 ng Batang Gapo News TV. Asahan nyo at patuloy na magbibigay ng mahalagang impormasyon, balita at mga bagong segment ang kauna-unahang digital news program sa Olongapo at Zambales na pilit na ginagaya. 10 ng aking mga kasama na bumubuo ng Batang Gapo News TV, kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik. Ito po ang inyong lingkod at tagapagbalita, Abigail Gracia Legaspi. Mabuhay Olongapo!